Announcement, Ati Virgen de Lourdes, of 400 plus pages of historical data and amazing images awaits you. Get the collector's item now on sale at Ensol Religious Store. Likewise, the Ensol Calendar 2023 is still available at the Religious Store and at the parish office. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kapatid, isang malugod na pagbati mula sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ngayon po'y ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes na may temang Simbahang Sinodal, nagkakaisa, nakikibahagi at nagbimisyon kasama si Maria ang Birhen ng Lourdes. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Jeffrey Torres ng Order of Friars Minor Capuchin. Tayo po'y bagsitayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang kalinisanisang ina ng Diyos at kaming idinalangin iya ay makabangon nawa sa pagkakalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aalawin kita, Jerusalem, sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. At gayon, malalaman mo akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob nyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay magpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita.
Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nung marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palaluang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. Tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Kayo po ba'y pagod na? Sino hugad ditong sumama sa prosesyon bukod sa akin? Ha? Masakit na yung tuhod. Pero, ngayon tayo ay nasa huling misa para sa dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. May nagtanong sa akin, bakit daw choice ko ba tong gabi o kahuli-hulihang misa? Sabi ko po, hindi. Kasi by tradition, dito sa Lourdes, kung sino yung pinakabata at pinakabunso sa community, siya yung kukuha nung huling misa. Sa lahat ng misa, kahit yung 7:30 ng Sunday Mass, ako po yun. Kaya nga mga kapatid, wala din kayong choice. Ako po ang huling misa. Mga kapatid, sa gabing ito, tayo pa rin ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng mahal na ina, sa biyaya ng mahal na Birhen ng Lourdes, na sa araw na ito ganugitan natin ang ating mahal na ina, si Maria. Pinagdiriwang natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Kanya bilang Birhen ng Lourdes,
na nagpakita sa dalagang si Bernadette sa isang simpleng puok kung saan siya nagpakilala bilang Immaculate Conception. Doon po nagmula yung napakagandang debosyon kay Maria bilang isang ina na kumakalinga sa kanyang mga anak. Tayo po na bayan ng Diyos, katawan ng kanyang anak dito sa mundo. At hindi po lingid sa ating kaalaman na sa paglipas ng maraming taon, kinilala si Maria bilang Our Lady of Lourdes, na palaging nariyan upang pakinggan ang mga dalangin natin na idinudulog sa kanyang anak, si Jesus na ating Panginoon. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, narinig natin yung halimbawa ni Maria ng pagpupuri, ng pag-awit, ng isang papuri sa Diyos, o mas kilala natin sa tawag na Magnificat, na kung matatandaan natin sa pagdalaw po ng mahal na ina kay Santa Isabel, na kanyang pinsan, matapos ang papuri ni Santa Isabel kay Maria, dahil po sa puspos ng Espiritu Santo, ay inawit ng ating mahal na ina ang Magnificat. Ang awit na ito po ay isang uri ng papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na binigay ng Diyos, yung pagpili sa Kanya, yung pagbibigay sa Kanya ng isang dakilang regalo, ang ating Panginoong Yesus, ang tagapagligtas na mananahan sa mundo upang ang lahat ay maligtas. At yung pagpapakita ng Diyos sa Kanya ng kapangyarihan sa lahat. Dahil po naramdaman ni Maria yung labis na pagkalugod doon sa kagandahang loob ng Diyos sa buhay niya. Ito po ay kanyang ipinagbunyi, ito po ay kanyang ipinagpasalamat. Kaya po mga kapatid, itong dalawang bagay na ito na tinuturo sa ating ngayong kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Una, kung tayo po ay nadulugod, tayo po ay magkakaroon ng pusong di nakakalimot magpasalamat. Ang tao daw pong may pusong mapagpasalamat ay ang taong hindi nakakalimot. Ngunit ang taong nakakalimot ay ang taong hindi tunay na nagpapasalamat. Sabi nga po, forgetfulness is an act of ingratitude. At malimit po natin itong nagagawa. Halimbawa, kapag tayo po ay nangutang, kapag tayo po ay pinautang, tayo po ay sobrang nagpapasalamat, pero nagiging tunay ang pagpapasalamat natin kung marunong tayong magbayad at hindi nakakalimot sa ibinigay sa atin. Tama? Tama. Bato-bato sa langit. Gayun din naman, kapag tayo po ay pinatawad sa ating pagkakamali ng ating partner, ng ating magulang, o ng ating kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat. Ngunit tunay tayo magpapasalamat dahil sa kabutihan sa atin ay tayo'y magbabago at aayusin na natin yung ating buhay at tatanggalin na natin at tutuwid na natin yung maling nagawa natin. At gayon din naman po, sa araw-araw na tayo binibigyan ng Diyos ng mga bagay, hilingin man natin o hindi, ay Kanyang ibinibigay. Yet sometimes, nararamdaman natin, seemingly, we fail to give back to God. Mga kapatid, kung tayo po ay may pusong nagpapasalamat o mapagpasalamat, hindi tayo makakalimot sa kabutihan at kagandahang loob ng ginawa niya. At ito po yung ipinakita sa atin ng mahal na ina, kung paanong buong buhay niya siya ay hindi nakalimot doon sa lahat ng ginawa sa kanya ng Diyos. Siya po ay naging ehemplo ng pag-ibig at katapatan na nagpapakita ng kanyang labis na pagpapasalamat sa Kanya. At ito yung rason kung bakit ka nandito, kapatid.
At ito yung rason kung bakit tayo nagtiis, kung bakit tayo nagsakripisyo, kung bakit tayo patuloy na nakikibahagi, sumasama, nakiki-journey sa lahat ng deboto ng mahal na Birhen ng Lourdes. 1 point, para patuloy na magpasalamat. Ikalawa, kung tayo po ay nalulugod, tayo ay magkakaroon ng kababaang loob na magpuri sa Diyos. Yung ating salmong tugunan po ay hindi kinuha doon sa salmo. Bagkus, doon po sa aklat ni Propeta Samuel, at ito po yung awit ng papuri ni Ana sa Diyos. Kung maalala niyo po, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. At sinabi po ng mga eksperto, halos parehas po ito ng Magnificat, na ang ating mahal na ina, naranasan po ng dalawang ito yung kagalakan sa ginawa ng Diyos sa kanila. Sila'y pinagkalooban ng grasya, ang pagkadakila at pagkawagi ng Diyos sa mga palalo at mapagmataas, at lalo't higit sa planong kaligtasan ng Diyos sa lahat. Mga kapatid, yung kanilang papuri po ay hindi nakatuon sa kanilang sarili. Nakatuon po ito doon sa kadakilaan ng Diyos. At ito po, sa puntong ito, ay pagpapakita ng kababaang loob. Sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming magbibigay ng parangal. Sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming magbibigay ng papuri at makikita ito malimit sa pagsimba, sa pagsamba sa Diyos, sa Eucharistia, sa pagkanta, pagtugtog, pagsagot, pagsigaw ng Viva la Virgen de Lourdes o Praise the Lord, pagsayaw, pagpalakpak at kung ano-ano pa. Ngunit ang mga ito, mga kapatid, ay walang silbi kung ito'y walang kababaang loob na kalakip at tunay na debosyon sa Diyos. Siya po ay tumingin sa puso natin, hindi sa ating mga labi at doon sa ating mga ginawa. At ito po yung kababaang loob na taglay ng mahal na ina, mga kapatid. Hindi niya inakong siya'y dakila, kundi sa kanyang puso, buong buhay niyang pagpupuri ng may kababaang loob na makikita sa kanya yung labis na pagsunod sa Diyos. Hindi siya yung sikat ngayon. Hindi ang mahal na ina ang sikat ngayon, kundi ang Diyos, ang kanyang anak na nagligtas sa ating lahat. Pinakita lang ng mahal na ina yung kanyang kababaang loob na ang dahilan kung bakit din kayo naandito, kung bakit nakita nyo siya na siya ay isang ehemplo ng pag-ibig at pagpapasalamat. Dahil naging bukas ang mahal na ina, dahil meron siyang kababaang loob na tumugon sa panawagan ng ating Diyos. Mga kapatid, ngayon pong dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng awit ng ating mahal na ina, magkaroon po tayo ng pusong hindi nakakalimot, magpasalamat at kababaang loob na magpuri sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at ibinigay sa atin. Sa araw na ito, kung ikaw ay nandito para pasalamatan ng mahal na ina, dahil naging siyang gabay mo, dahil siya ay nakatulong sa iyo upang ang iyong intensyon, petisyon, panalangin ay madinig ng Diyos at ipagkaloob ng Diyos. Ngayon, ang misyon mo naman, gaya ng ginawa ng ating mahal na ina, ay samahan natin ang mahal na ina ngayong araw na ito, na magpuri din, na magpasalamat sa Diyos sa kanyang pagkalugod sa lahat ng biyaya
at lalo tigit sa pagbibigay ng isang dakilang regalo na tutubos at magliligtas sa sangkatauhan. At yun po ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa puntong ito, ilang oras na lang pagdating ng 12, tapos na lahat. Bukas, although linggo, ramdam nyo ang pagod, sakit sa tuhod, ang rayuma, at kung ano pang sakit sa katawan. Pero ngayong gabing ito, mga kapatid, samahan nyo rin ako, mag-mission tayo, kasama ang mahal na Birhen ng Lourdes, na patuloy pa rin magpasalamat sa Diyos. Kahit hindi piyesta, kahit hindi ang Lourdes ang Sabado mo, araw-araw nawa, maging gabay natin ang mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Lourdes, sa patuloy na pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Taglayin po natin sa puntong ito, hanggang sa ating pag-uwi, hanggang sa ating patuloy na paglalakbay, ang puso natin nawa ay patuloy na nagpupuri. Magpupuri sa Panginoon, sapagkat ang taong tunay nalulugod sa kagandahang loob ng Diyos, ang taong marunong, sabi nga, tumanaw ng kabutihan, ng biyaya, ng pagmamahal na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ay yung isang taong patuloy pa rin nagpupuri at nagpapasalamat ng lubos. Viva la Virgen de Lourdes! Isa pa po. Viva la Virgen de Lourdes! Viva la Virgen de Lourdes! Muli, mga kapatid, palakpakan natin ang mahal na Birhen ng Lourdes at pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng biyayang pinagbilin niya sa atin sa loob ng 9 na araw na novena at ngayong pinakabising araw sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa lahat sa pagiging bukas, sa patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Mga kapatid, dating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya naman ako Sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man magkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sapagkat Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinintay ko ang muling pagkabuhay na nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at siyang nagdala sa kanya ng maluhating luklukan sa langit. Bilang mga peregrino na naglalakbay patungo sa makalangit na kaharian, kasama ni Maria, dalhin at idulog natin ang ating mga panalangin. Ating itutugon, Panginoon,
dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang ating Santo Papa Francisco, onesto na ating obispo, at lahat ng mga obispo, pari, diakono at mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, upang sa diwa ng kabanalan ni Maria, manatili silang tapat sa kanilang pangangalaga sa buong simbahan. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa mga bansa, upang masundan at matularan nila ang makainang pagmamahal ni Maria at maging instrumento o daan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng mas mabuting mundo sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Isamo natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa tigib ng sakit at paghihirap, upang magiting nilang pasanin ang kanilang mga krus kung walang agarang tulong ang maiaalay. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon sa piging ng Eukaristiyang ito, upang sa pamamagitan ng tulong at panalangin ni Maria, magpadama tayo ng pagmamahal sa mga may sakit sa pamamagitan ng pagdalaw at paghihikayat sa kanila. Isamo natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nauna na sa atin sa kabilang buhay na walang hanggan, upang sila ay magdiwang magpakailanman, kapiling ng ating pinakamamahal na inang si Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, sa ating pong matahimikan, ating patuloy na dalangin ang ating mga personal na intensyon at petisyon. Ganoon din ang mga intensyon ng mga taong patuloy na humihingi ng ating mga panalangin. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso upang matanggap namin si Kristong iyong anak sa diwa ng pananampalataya, kasunuran at pagtaliman ni Maria. Pagkaloob mo na ang lahat ng tumawag at namimintuhos sa Kanya bilang aming minamahal na ina ay makaranas at makadama ng Kanyang pagtulong sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay makapaghindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan
sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin, kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y mabalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco naming Papa, yung Nesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya, dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong presensya sa dakilang kapistahan to ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Muli, palakpakan natin ang Mahal na Birhen ng Lourdes. Isa pa po, Viva la Virgen de Lourdes! Viva! Viva Virgen de Lourdes! Viva! Viva la Virgen de Lourdes! Viva! Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang banal na misa. Taglayin nyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais po magpa-bless ng mga religious article, pwede po kayong pumunta dito sa online. Ito'y makakapit